Hello guys, for today's video magbuhat ko og cabinet. Karon ginakat na ako ng accessories na ako sa akong guide rail para unya pa magkat ko og mga side panel. Parallel lang akong mga cut og dali pod siya. Kaisa lang mag-measure actually. O na ginabuhat na ako that time. And akong gibuhat na ako ra iklam sa gilid. Tapos, isagad ran ako akong guide rail sa akong circular saw. Para dali lang ikat, di ba wala na yung measuring, diretso na. Kaya fix naman tong duha ka accessories na akong gibuhat. Imbis na magpalit ko, nag-DIY na lang ko sa karon, pero mapalit gihapon ko in the future. Karon lang temporary ra jud. O nadali ra jud kayo, unlike pa mag-measure pa ka. Maglisod jud ka mao ni nagtuyok-tuyok ko mura kog buang, which is na realize na ako dapat ang ikat na ako katong factory edge sa plyboard kay na siya pintura nga itong gikat na nako duha na ka panel left and right. Tapos karon ikat na ko siya, cut na ko siya sa length niya, proper length kay 8 feet man ang isa ka plyboard ang kataas. So, katong akong buhatan, dapat naka-float siya. Nagibawasan ako para na space sa baba. Kaya butangan na og gamit sa baba. Like mga shoes or something na siya pwede mabutang. Tapos gibutang na ako na kanang middle partition na kanang akong gikat karon. Which is, tamalipod ko pag-cut na. Cut pod na ako na unya. Cut na ako balik. Ginabutangan ako label. Tapos gibuhatan ako groove para sa plywood sa likod. Gibuhatan ako groove kay para dira i-insert ang plywood nga cover sa likod. Dali ra jud kaya siya. Gibuhat na ako nga accessories sa akong guide rail. Effective jud kayo siya 100% jud. Tanaw wala na ako nag-measure kay isa ra jud. And then, gikat na ako na sa bottom o top nga panel. And then, gilihan ako na napa yun niagi yung motor. Gilihan ako na para smooth na yun. Pero iliha pa na ako na usab. Tapos gilihan ako ang front side lang. Ang likod nga side, wala na ako giliha kay dili man gyapon makita. Tapos nagbutan ako pocket holder. Kay pocket hole akong gigamit para ang gilid dili makita ang screw. Limpyo siya tanawon. Tapos nagibuhatan ako groove usab. Kay katong first na ako gibuhat nga groove, dili to makasyang plywood, so gidakoan ako gamay. Mao na ulan pa jud karon nag voice over ko. Sorry kayo, mao na gilihan na ako dayon. Side panel na ha, gilihan na ako. Nagliha ko Wala ko'y sander, mao na ako'y gipalit nga ginabutan sa grinder nga pangliha, gibutan ako sa akong drill. Kaya ang grinder aggressive ra pod kayo. Basig maupaw ang plywood ba. Sa drill okay ra jud siya. Sakto lang. Gilihan ako, gikat na ako usab kay taas pa jud ay kayo. Tapos na mao nagibasa na ako kay mao nang sekreto para smooth gid kayo ang plywood nimo or ang kahoy nimo. Gibasa na ako na para katong mga grainy mag-pop. Tapos after na napa ko yung second sanding. Nagipop na ako ang grain na og ang bottom og ang top panel pod. Kapoy jud kayo. Siguro mao na pinakakapoy jud sa tanan ang paglihad jud. Tapos mao na gikat na ako ang shelves. Bali tulo di ay ka plywood diri. I mean plyboard akong nagamit. Og isa ka 5mm nga plywood. Para sa likod to. Ikat na ako. Mao na extra na sa isa ka plyboard. Sakto ra pod yun kayo ang tulo ka plyboard para mabuhat ang 4 feet by 7.5 feet nga cabinet. Dako yun kayo siya. Gilihan na ako ang shelves. Kapoy jud kayo nag-consume ko siguro total ako sa pagliha lang mga 2 hours siguro og abog jud kayo.
So na wala ko yung mas pagliha lagyan na wala na ubo-ubo na. Nagikapoy ko. Snack ja og french fries og avocado shake. Tanaw dayon og YouTube. Gikapoy jud. Gikapoy si Dudong. Kapuya magkanay trabaho. Kapoy mag good work as in. Labi na pag dili silong yung mga ginatrabahoan. Mayon lang gani ni kay punuan akong kuan ba rambutan pa jud pero dili tigbunga karon. Pero okay lang. Plaster pod kayo ko diri. Alihan na po sa shelves, continue pagliha. Tapos gi-align na ako na kay ang front edge ilihan ako na. Ang likod dili na kay dili man na makita kay matabo na magyapon. Tapos man nagibutangan ako og pocket hole. Dili na ko siya gibat hole kay makita ang screw sa gilid sa side panel, dili siya limpyo. O na nag-invest na lang og pocket hole. Bisag mahal kayo. Pero worth it mapud kayo. Dati nagagamit kog pocket hole katong sa Shopee baratuhon lang. Dili siya effective og kapoy pa jud kayo. Kana siya plastic siya pero nay na siya advantage. Plastic sa unang ginagamit nako bakal. Ang bakal ligon siya pero nasa siya effect kay mag-init kadugayan dili mo magunitan. Kato plastic man dili mo mag-init. Tapos ginapop na ko ang grain sa mga shelves para smooth na jud kayo kay dili akong magbutang og finish. Tapos gilihan ako tong una na ko nga gi-pop sa grain. Yan gilihan ako. Balik. Nagbuhat ko nagtinanga ko diri. Nagbuhat ko og accessory sa akong sanding which is dili siya bugunit dito sa akong drill. Dili mo kapit ang liha. Mano-mano na lang nako. Tanga-apod nako Kapoy pud kayo, pamaol kayo pagkagabi. Gipa-daplin ako tong mga shelves para mauga. Tapos gibuhatan na nako gibangagan na nako ang top og bottom. Kana siya gibathol ra nako na siya kay dili mo makita ang taas ug baba. Gi-pre-drill na nako daan para pag abot na nako sa kwarto nga akong butangan dili na ako magbangag dito. Tapos kana siya akong gina-pocket hole, gikat nako support panel na siya para kay floating man gud ni. Dira na ako ibutang bolt kay kung dito sa nipis na plywood sa likod mahulog jud oy. Naman na ang likod nipis jud siya na plywood. Gikat na nako kani door ni siya na mess up ako ani. Actually, pero wala na ako gingon sa tag-iya. Na-mess up ko sa cut. Nagilihan ako dugay kayo kay dako man siya. O niya nahulog pa jud pag-cut na ako ang isa ka plywood gikat ng usa to nga nahulog ang pikas. Nalumping ang gilid. Dili siya nalumping, I mean na siya. O na nang buog man na lang ako ibutang ang door. Thank you.